Okay, so good everybody. Your favorite lawyer po is back for another video. At ngayon po, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga posibleng paraan po para makauwi si FPRRD sa bansa po natin. Okay? So nakikita ko po currently, meron pong 3 possible ways kung saan pwede or posible pa pong makauwi si FPRRD. At i-discuss ko na rin po kung ano ba yung mga effect or posibleng effect po ng petition for habeas corpus po ng mga anak niya in relation po dun sa custody sa kanya ng ICC. Okay, so tuloy po tayo sa discussion natin. Pinakauna pong paraan na nakikita ko para makauwi si FPRRD dito sa atin is yung humagrant po yung tinatawag na interim release po, yung petition niya for interim release. Okay, so kung makikita niyo naman po sa news articles, yung lawyers po niya, si Attorney Kaufman, sinasabi naman or tinatouch on nila na magpe-petition for interim release naman daw po sila. So yung interim release po, para mas maintindihan ninyo, that is similar po or somewhat similar po yan dito sa tinatawag sa right to bail po sa bansa natin. Ang problema lang po or ang difference lang po niyan is yung interim release under the Rome Statute is hindi po siya mandatory right kung saan pag nag-apply po ang isang akusado sa ICC is automatic i-grant ng court. Okay? So ibig sabihin po niyan pag ganyan is discretionary po siya on the part of the court. So pag discretionary po, depende po yan ngayon sa korte kung i-grant ba yung interim release in relation to the circumstances of the case po ng isang akusado. Okay? So dito po sa case ng FPRRD, most likely ang pwede pong tingnan dyan ng korte is unang-una kung malakas ba yung ebidensya against him. And of course, since this involves po the release of his person from the custody of the ICC, yung pangalawa pong titingnan dyan or yung isa pong pinaka-importanting titingnan talaga ng ICC is kung flight risk po ba si FPRRD. At ang ibig sabihin po niyan is kung hindi po ba magpapakita ba si FPRRD once mag-start na talaga yung trial proper. Okay? So yan po yung first way na nakikita ko para po mapauwi po si FPRRD sa Pilipinas. Okay? Pag mag-grant po yung interim release na petition or motion niya. And yung pangalawa naman po nakikita akong way para mapauwi si FPRRD sa Philippines is kung mag-grant yung petition or motion po to dismiss ng lawyers niya on the ground of lack of jurisdiction over his person or over the subject matter po of the case. Kasi yun nga po, di ba, ina-allege nung lawyer po ni FPRRD dito na merong lapses sa pag-aresto sa kanya. Therefore, ito po, binibase ko lang pala sa mga news articles na nakikita ko in relation po sa statements ng lawyer niya. To questionin daw po din nila yung jurisdiction over the person of FPRRD. So, ganyan po, pag mag-grant yan ng korte, pwede rin po yan siya i-dismiss outright yung case kung ma-establish na hindi talaga na-acquire yung jurisdiction over the person of FPRRD. Okay? At yung isa pa pong way dyan, aside from the lack of jurisdiction over his person, is the lack of jurisdiction over the subject matter of the case. So yung most likely gagamitin pong discussion nito nila Attorney Kaufman is related pa rin po to dun sa pag-handle ng investigation ng ICC sa case ni FPRRD because yung position din dito nila Attorney Kaufman is wala nang jurisdiction yung ICC. So yan po yung posibleng mga motions to dismiss na i-file po ng lawyers niya. Motion to dismiss due to the lack of jurisdiction over the person of FPRRD or motion to dismiss po on the ground of lack of jurisdiction over the subject matter of the case. Okay? So ito pong dalawang ways na diniscuss ko na para mapauwi sa FPRRD is pwede po ito mangyari lahat within the year 2025 po. Assuming lang mag-grant yung mga motions and or petitions na ipafile ng lawyer nila. Okay? Yung difference lang po dito, dun sa una, yung interim release, hindi po madidismiss yung kaso dun. It's just that mapapayagan po na ma-release mo na temporarily si FPRRD during the pendency of the case niya. Okay? Whereas naman po dito sa pangalawa, itong motion to dismiss, pag i-grant po to ng court, mawawalang bisa na po talaga yung kaso against former President Rodrigo Roa Duterte. At ulitin ko lang po, kung ito po mag-grant, posible po within the year 2025 ay mapauwi na po si FPRRD. And the only way na lang po kung hindi mag-grant yung first two para makauwi si FPRRD is kung manalo po siya sa case niya. Ibig sabihin magkakaroon po ng judgment of acquittal. So ang problema lang dito, let's say ma-acquit nga si FPRRD later on, is matagal po to. This will undergo na po the full-blown trial of the case. So this can take 5 to 8 years po before it can be granted. Okay? So take note lang din po, hindi ko po sinasabing ma-acquit si FPRRD. Dinidiscuss ko lang po kung ano yung way na posible
posibleng mapauwi pa si FPRRD assuming mag full-blown trial talaga. And the only way lang po na mangyayari na lang yan is kung yun ka, magkaroon ng judgment of acquittal in favor of former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, so yan po yung 3 ways para mapauwi si FPRRD sa bansa natin. So again, ulitin ko lang po, yung number 1 po is yung interim release. Number 2, kung mag-grant yung motions to dismiss niya. And number 3, ito yung sobrang tagal na kasi mag-full-blown trial, is kung magkaroon ng judgment of acquittal. Okay? So ngayon naman po, punta tayo sa petitions for habeas corpus kung ano yung posibleng epekto nun sa ICC. So yung petition for habeas corpus ko, brief discussion ko muna para mas magka-idea kayo kung ano talaga yung purpose nun. Okay? So yung petition for habeas corpus po, in summary, ang petition po na yan, ang layunin po ng petition na yan is para po i-produce ng mga respondent yung body or yung person ng tao na nakalaman dun sa subject ng petition. At yung gagawin po ng respondents yan is i-explain po nila kung bakit deprive nila yung liberty or they are under the custody of that person. Kailangan po nila i-explain kung legal ba or valid yung pag-deprive ng liberty nila or pag-take into custody ng person. So yan po yung pinaka-essence talaga ng petition for habeas corpus. So yung gusto po dito ng mga anak ni former President Rodrigo Roa Duterte, sila Kitty Duterte, Congressman Pulong, and si Mayor Baste, is i-produce nung mga respondent, yung mga public officers directed si FPRRD sa court para i-explain kung bakit nila deprive yung liberty ni FPRRD. Okay? Ang problema lang po dito sa petition na to, ang respondents po dito is the Philippine government, specifically yung mga public officers po involved dun sa pag-aresto and pag-surrender kay FPRRD sa ICC. Okay? So since Philippine government officials po yung involved, is that wala pong involvement yung ICC. Okay? So let's say manalo po yung Duterte siblings sa petition, ang question po dito ngayon is kung paano ipoproduce ng mga government officials yung body considering nga nasa ICC na si FPRRD. Kasi yun nga po, di ba? Yung case po na to, yung respondents or government officials, therefore sila po yung mananagot kung paano nila mapoproduce yung body. Stated differently po, hindi po automatic na isosurrender agad ng ICC assuming manalo po yung mga Duterte siblings dito sa petition. Kasi yun nga po, yung respondents naman dito are government officials. So yung magkakaroon na lang ng responsibility dito, assuming again manalo po sila Duterte siblings sa petition, is yung government officials ngayon, kailangan nila makipag-coordinate sa ICC kung paano nila marireacquire or mapoproduce yung body. So kung nakikita po nyo, medyo complicated po talaga tong petition for habeas corpus considering nga na na-surrender na si FPRRD sa ICC. Therefore, wala na actually dun sa government officials yung custody sa person ni FPRRD. So kahit na po ma-direct sila ng Supreme Court, mahirapan po sila ngayon to produce the body. However, pwede naman po sila niyan i-obligate or i-order talaga ng Supreme Court na i-produce pa rin po yung katawan ni FPRRD. It's just that, bahala na po ngayon yung mga government officials na yan to coordinate with ICC kung papayag pa ba yung ICC na ibalik si FPRRD. Okay? So yan po yung petition for habeas corpus sa ng Duterte siblings against dun sa mga government officials in a nutshell po. Okay? So yung gusto po dito ng mga anak ni former President Rodrigo Roa Duterte, sila Kitty Duterte, Congressman Pulong, and si Mayor Baste, is i-produce nung mga respondent, yung mga public officers directed si FPRRD sa court para i-explain kung bakit nila deprive yung liberty ni FPRRD. Okay? Ang problema lang po dito sa petition na to, ang respondents po dito is the Philippine government, specifically yung mga public officers po involved dun sa pag-aresto and pag-surrender kay FPRRD sa ICC. Okay? So since Philippine government officials po yung involved, is that wala pong involvement yung ICC. Okay? So let's say manalo po yung Duterte siblings sa petition, ang question po dito ngayon is kung paano ipoproduce ng mga government officials yung body considering nga nasa ICC na si FPRRD. Kasi yun nga po, di ba? Yung case po na to, yung respondents or government officials, therefore sila po yung mananagot kung paano nila mapoproduce yung body. Stated differently po, hindi po automatic na isosurrender agad ng ICC assuming manalo po yung mga Duterte siblings dito sa petition. Kasi yun nga po, yung respondents naman dito are government officials. So yung
magkakaroon na lang ng responsibility dito, assuming again, manalo po sila Duterte siblings sa petition, is yung government officials ngayon, kailangan nila makipag-coordinate sa ICC kung paano nila marireacquire or mapoproduce yung body. So kung nakikita po nyo, medyo complicated po talaga tong petition for habeas corpus, considering nga na na-surrender na si FPRRD sa ICC. Therefore, wala na actually dun sa government officials yung custody sa person ni FPRRD. So kahit na po ma-direct sila ng Supreme Court, mahirapan po sila ngayon to produce the body. However, pwede naman po sila niyan i-obligate or i-order talaga ng Supreme Court na i-produce pa rin po yung katawan ni FPRRD. It's just that bahala na po ngayon yung mga government officials na yan to coordinate with ICC kung papayag pa ba yung ICC na ibalik si FPRRD. Okay? So yan po yung petition for habeas corpus sa ng Duterte siblings against dun sa mga government officials in a nutshell po. Pinakauna pong paraan na nakikita ko para makauwi si FPRRD dito sa atin is yung humagrant po yung tinatawag na interim release po, yung petition niya for interim release. Okay? So kung makikita niyo naman po sa news articles, yung lawyers po niya, si Attorney Kaufman, sinasabi naman or tinatouch on nila na magpe-petition for interim release naman daw po sila. So yung interim release po, para mas maintindihan ninyo, that is similar po or somewhat similar po yan dito sa tinatawag sa right to bail po sa bansa natin. Ang problema lang po or ang difference lang po niyan is yung interim release under the Rome Statute is hindi po siya mandatory right kung saan pag nag-apply po ang isang akusado sa ICC is automatic i-grant ng court. Okay? So ibig sabihin po niyan pag ganyan is discretionary po siya on the part of the court. So pag discretionary po, depende po yan ngayon sa korte kung i-grant ba yung interim release in relation to the circumstances of the case po ng isang akusado. Okay? So dito po sa case ng FPRRD, most likely ang pwede pong tingnan dyan ng korte is unang-una kung malakas ba yung ebidensya against him. And of course, since this involves po the release of his person from the custody of the ICC, yung pangalawa pong titingnan dyan or yung isa pong pinaka-importanting titingnan talaga ng ICC is kung flight risk po ba si FPRRD. At ang ibig sabihin po niyan is kung hindi po ba magpapakita ba si FPRRD once mag-start na talaga yung trial proper. Okay? So yan po yung first way na nakikita ko para po mapauwi po si FPRRD sa Pilipinas. Okay? Pag mag-grant po yung interim release na petition or motion niya. And yung pangalawa naman po nakikita akong way para mapauwi si FPRRD sa Philippines is kung mag-grant yung petition or motion po to dismiss ng lawyers niya on the ground of lack of jurisdiction over his person or over the subject matter po of the case. Kasi yun nga po, di ba, ina-allege nung lawyer po ni FPRRD dito na merong lapses sa pag-aresto sa kanya. Therefore, ito po, binibase ko lang pala sa mga news articles na nakikita ko in relation po sa statements ng lawyer niya. To questionin daw po din nila yung jurisdiction over the person of FPRRD. So, ganyan po, pag mag-grant yan ng korte, pwede rin po yan siya i-dismiss outright yung case kung ma-establish na hindi talaga na-acquire yung jurisdiction over the person of FPRRD. Okay? At yung isa pa pong way dyan, aside from the lack of jurisdiction over his person, is the lack of jurisdiction over the subject matter of the case. So yung most likely gagamitin pong discussion dito nila Attorney Kaufman is related pa rin po to dun sa pag-handle ng investigation ng ICC sa case ni FPRRD because yung position din dito nila Attorney Kaufman is wala nang jurisdiction yung ICC. So yan po yung posibleng mga motions to dismiss na i-file po ng lawyers niya. Motion to dismiss due to the lack of jurisdiction over the person of FPRRD or motion to dismiss po on the ground of lack of jurisdiction over the subject matter of the case. Okay? So ito pong dalawang ways na diniscuss ko na para mapauwi sa FPRRD is pwede po ito mangyari lahat within the year